You are now leaving the island of Luzon. Pangako ko sa'yo, sa susunod na magkikita tayo, tatagusin ka na namin. Eto na, let's go! Woohoo! Siyempre, hindi natin uumpisa ng video na to nang dito na agad tayo. Malayo na to mga ka-adventurista, Matnog Sorsogon na. So, hayaan yung ikwento muna namin kung ano at kung paano namin narating ang lugar na to. Dahil sa bidyong ito mga ka-adventurista, ito ang kauna-unahan nating inter-island ride. Mula Luzon, pupunta tayo ng Visayas gamit ang ating motorsiklo. Hayaan yung ikwento, ipakita at ibahagi namin sa inyo kung ano ang mga nadaanan namin na talaga namang nakakabusog sa mata. Hayaan yung ipasyal namin kayo mga ka-adventurista sa mga lugar na hindi nyo pa napupuntahan. So, paano? Hindi ko na pahabain to mga ka-adventurista. Tara, ride ulit tayo. Let's go! Yo mga ka-adventurista, so nandito na kami sa Bustos, Bulacan. Dito kami dumaan. Bali ang daan namin sa MacArthur Highway. So dito na kami dumaan sa Cambaog, papunta ng Balagtas. Tatagos kami ng Balagtas, then lalabas kami ng MacArthur, dire-diretso hanggang Valenzuela. So mahaba-habang biyahe pa to mga ka-adventurista. Siguro mag-update na lang ako kung nasaan na kami. So paano? Biyahe muna kami mga ka-adventurista. Yung mga ka-adventurista, update lang. Dito na kami sa Valenzuela. Dito kami dumaan sa MacArthur. So medyo maraming truck. Medyo marami kaming nakasabay na truck dito, kaya medyo bumabagal yung takbo namin kasi ang hirap sumingit. Medyo maluwag-luwag. Sana pagdating natin ng EDSA maluwag pa rin mga ka-adventurista. Pero ilang beses na kaming dumaan ng EDSA ng Holy Week, laging maluwag eh. Ewan ko lang ngayon. Yo mga ka-adventurista, eto sitwasyon ngayon dito sa EDSA, oh, daming sasakyan pa rin. EDSA na kami mga ka-adventurista. Time check, alas 2. Traffic pa rin mga ka-adventurista. Pero moderate lang naman, hindi naman ganun ka-traffic. Pagdating lang sa mga stoplight, ayun, saka nagka-traffic. Pero tama na may hinala natin, wala nang mga truck dito. Kasi lumiliko na sila doon sa may Valenzuela pa lang. So mga ka-adventurista, nasa Pasig na tayo. So lapit na tayo sa Sumulong Highway papunta ng Antipolo. Palampas na tayo sa EDSA. So swabe naman yung EDSA. Paglagpas ng SM North, wala nang ganong sasakyan. So dito walang ganong sasakyan dito kasi ay gagi, gago, nabiting na red light ako, gagi. Sorry mga ka-adventurista, talibang ako. Yo mga ka-adventurista, time check 2:56. Andito na tayo sa Teresa Rizal. Kalalabas lang natin ng Antipolo. So dito yung may pasigsag-sigsag na daan. Tapos dito din tanaw yung city lights ng Manila. Ayan oh. Kaso di tayo pwedeng uminto eh.
Pero dito yung spot na tanaw yung city lights ng Manila sa may gawing Teresa na to. Daan-daan lang tayo kasi matatalim yung siko dito, tapos palusong. Sinusundan pa natin container van. Tapos 10-wheeler yung, trailer pala yung nauuna. Kaya medyo dahan-dahan lang tayo. Yo, what is up mga ka-adventurista? Update lang ulit. Andito na tayo sa Mabitak, Laguna. Andito na tayo sa probinsya ng Laguna. 4:31 time check. Opya. Medyo mabagal yung naging andar namin dun sa may sa may bundok. May dinaanan na kasi kaming bundok dun mga ka-adventurista bago bumaba ng Mabitak. Meron kasi kaming nasundan na trailer. Medyo mabagal talaga trailer pagka mga kurbada. Hindi naman kami maka-overtake. Ayun, medyo nagtagal kami. Pero medyo raratrat tayo ng konti para pagputok ng araw nasa Quezon Province tayo. Lukban Quezon, stop over para makapagkape. Yo mga ka-adventurista, good morning. So nandito na tayo ngayon sa may Cabinti, Laguna. So malapit na tayo sa boundary ng Laguna saka ng Quezon. Stop over lang kami dito saglit sa may statue ni Santo Rosario yata ito, Colina di Maria. Stop over lang para mag picture. So ngayon lang namin nakita tong Mama Mary na to. Siguro bago lang to. So paalis na rin kami, nag picture lang kami saglit. Tapos hanap lang kami ng pagkakapihan, tapos diretso na kami. Susunod na stop namin Atimona na siguro. Abi na kayo magkape. Yo mga ka-adventurista, lokban na tayo. Stop over lang kami para magkape. Sarap. Pahinga muna. Tapos after namin dito, susunod na stop namin sa Atimona na. Lukban, Quezon. We're here. Been raining in Manila. Almusal tayo mga ka-adventurista. Hello mga kapigsa. Sarap. Longganisang lukban. Nakakalimutan ko yung sticker. Ako din. Isa lang, nag-iisa lang natin ako. Sobra. Nakakalimutan ko, nando sa may kabila. Hindi ko tuloy alam kung saan ko lalagay isa na to. San Juanico sa Manigo na lalagay. Para daanan talaga. Kalimutan natin yung sticker. Anak ng tinapay. Kain muna tayo. Yo mga ka-adventurista, dito na tayo sa Pagbilao, Quezon. So far hindi pa naman ganun kahigpit yung traffic dito. Di katulad nung last na punta namin ng Bicol, sa Tayabas pa lang sobra na traffic. Dito medyo maluwag pa. Hindi ko lang alam kasi 7:30 pa lang Nung last time kasi na nagpunta kami ng Bicol, alas 11 yata kami dumaan dito, sobrang traffic. Kaya samantalahin natin hanggat hindi traffic.
Kailangan makarating tayo ng Gateway to Bigolandia bago mananghali, para medyo mapaghandaan natin lubak sa Tagkawayan. Yo, mga ka-adventurista, nandito na tayo sa Timonan. Nakalak na yung TV. Dito na tayo sa Timonan, Quezon Protected Landscape. Paakyat tayo ng Bitukang Manok, mga ka-adventurista. Time check, alas 8. Meron gasolinahan. Mahaba pa yung daan na yan. Tatawid lang tayo rito. Old Zigzag Road approaching. Pangatlong beses na namin dito, mga ka-adventurista. Nakaka-excite pa rin umakyat dito. Wala pa tayo sa kalahati ng talagang pupuntahan natin, pero busog na sa mga tanawin. Kasi ito yung mga lugar na bihira mo lang mapupuntahan talaga eh. Yung kung hindi lang magkakadikit-dikit yung holiday. Ako dito na ako Yung OBR natin kanina pa natutulog, mutik pa tayong maaksidente. Wala ka akong tulog. Zigzag Road, here we are for the third time. Woohoo! Makangamuti muna tayo. Yeah! Yo, what's up mga ka-adventurista? Nagpicture-picture lang kami dito. Saka nagpalipad tayo ng drone shot. Ayun eh. Palipad tayo ng drone. Hindi pa tayo ganong bihasa sa drone, pero sinubukan natin para lang makuha na natin to. Hindi tayo makatawid ah. Ayun. Ando na sila, nauna na. Pangatlong balik na namin to dito mga ka-adventurista, pero kada balik namin
Sobrang laging nakakamiss yung vibe dito. Kahit mainit, okay lang, basta makapagpa-picture. Kasi sabi ko nga kanina, ito yung mga lugar na minsan lang talaga mapuntahan. Kagaya nung huling balik namin dito, 2023 pa. Ay, 2022. So, 3 years na pala nung nakalipas na yun. Bababa na kami mga ka-adventurista ng Old Zigzag Road. Tapos diretso na kami. Siguro stop over namin sa Lopez para magtanghalian. Maaga pa naman, alas 9 pa lang. Nakarating kami rito sa Old Zigzag Road alas 8. So naglaan kami na 1 oras para mag-picture-picture, saka magpalipad ng drone. Saka yung kasama natin kasi, yung bayaw ko, si Fernan, saka yung asawa niya, first time lang dito. Kaya pinasulit naman namin yung punta nila dito. So paano mga ka-adventurista, update ko na lang kayo ulit kung nasa na kami. Sobrang layo pa po natin. Gumaka-Quezon na tayo. Medyo bumagal yung pacing natin mga ka-adventurista kasi sobrang init, saka marami tayong dinaan ng kabayanan na traffic. Time check, alas 10 na. So 1 oras mula dun sa Atimonan yung binyahe natin, nandito pa lang tayo sa Gumaka. Medyo tumatraffic na ng konti kasi sunod-sunod yung kabayanan dito eh. So dito na tayo mag-iingat sa Riles. Alam ko meron ng mahiwagang Riles ng tren dito eh, sa Gumakaw eh. Kaya abata na lang natin ang takbo. Kung tatanungin nyo naman ako kung kamusta yung mata ko, kung inaantok ako, medyo nawala yung antok ko mga ka-adventurista nung huminto tayo sa may Old Zigzag Road. Kasi kahit pangatlong beses na natin doon, medyo na-amaze pa rin tayo sa ganda nung Old Zigzag Road na yon. Biruin mo yun, bundok, ginawang daanan. So yun lang, share lang. Saka natupad ko na yung gusto kong gawin doon sa may Zigzag Road na yon. Nakakuha na tayo ng aerial footage doon, kaya kahit papano pwede natin balik-balikan yung memory natin doon. So paano mga ka-adventurista, mamaya na lang muna. Alas 10 pa lang naman at hindi pa naman kami nagugutom, kaya didire-diretsuin muna namin tong biyahe. Kung hanggang saan kami abuti ng gutom. Weather dito medyo init. Hindi ko lang alam kung saan gawin dito sa, baka pagdating natin ng Bicol doon medyo may ulan. Grabe naman yung daan dito, puta res. Ito pa isang nakakapagpa-delay sa amin mga ka-adventurista oh. Mga sira-sirang kalsada, tapos may mga sementado naman siya, asfaltado naman, kaso nga lang biyak-biyak. Tapos may mga pothole pa na ganyan, ang lalalim oh. Aw, aw, aw. Grabe. Nalipat dito yung lubakan. Pero alam ko mga ka-adventurista, intro pa lang to eh. Ang totoong lubakan nasa Ragay at Tagkawayan eh. So subaybayan natin mamaya, papakita ko sa inyo yung kondisyon ng kalsada dun. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Ay, traffic malala. Nan!
Gateway to Bicolandia. Ay, mga ka-adventurista, siguro dito na kami dadaan sa may Tagkawayan kasi mas malapit dito eh. Susugalan na namin kahit medyo lubak-lubak yung daan. Makakarating kasi kami, may hinahabol kasi kami sa port eh, para makapagpahinga din habang naghihintay ng biyahe ng barko ng Roro. Ang init, mga ka-adventurista. Mga ka-adventurista, pag lumiko ka sa kanan sa crossing na to, dito na mag-i-start ang pinaka-exciting part. So dito tayo dadaan sa may Patagkawayan, Quezon. So para ma-experience din ni Bayaw yung excitement dito. Pero mga ka-adventurista, mas malapit nga kasi dito. Kaya lang puro truck saka bus yung kasabay dito, saka lubak-lubak yung daan, dala nga ng puro truck yung dumadaan dito. So update ko na lang ulit kayo mga ka-adventurista. Medyo humahap din na yung lubak dito eh. Concentrate muna tayo sa pagmamaneho. Yo, mga adventurista, nandito na kami sa Del Gallego, Camarines Sur. So, stop over lang kami dito. Check na rin ang gulong. Hindi naman tayo nabengkongan, hindi rin naman lumuwag. Yung kasama nating isa, yung bayaw ko, chine-check din natin yung ating shock. Baka naputukan tayo ng oil seal. Hindi naman, goods pa naman. Gusto naman yung pagkakasot natin dito. Itong kasama nating isa. Ayo. Yung kasama nating isa, yung bayo ko, lumuwag yung gulong niya sa likod, yung mags. Buti, yung hinintuan namin dito, buti bumili kami tubig, tapos nag-check ako ng gulong. Ayun, uga ang gulong, oh. Sakto hinto natin, guys. Kumuga yung gulong, higpitin. Kinakamay na lang ni Kuya pag Lilate ka pa, ha? Buti na lang may shop si Kuya rito. Ang pangalan ng shop ni Kuya, ayan, RCD Motor Shop dito sa Del Gallego. Sakto yung hinto namin. awit. Nagkaluwag-luwag lahat ng tornilyo. Hindi mo sinabing ganito dito. Kahit sa dahil na. Malayo nga lang sa dait, pero smooth yung daan doon. Ano doon eh, asfaltado eh. Buti hindi sumusuko yung manubela. Nadali si Tritzy. Nadali si Trinity din ah. Na-warshock. Welcome. Ng Bicol, welcome Bicol. Na warm welcome dito sa Bicol. Uga yung mags eh. Bagong repaint ka pa, ha? Sige. Puti pa nga tayo mo kung ano na gray. Puti ito kagabi mga ka-adventurista. Ayun, kulay abo. Alright, ayos na. Ayos na ulit si Tritzy. Okay na ulit si Trinity. Okay na. Wala ka nang alam. Batsi na kami mga ka-adventurista. Malayo pa kami, 6 hours pa. Yo mga ka-adventurista, time check. Alas 9 na. Nandito pa lang kami, approaching pa lang kami ng Albay. So baka alas 12 na ng hating gabi kami makarating ng Matnog. Pero okay lang naman kasi hindi namin pinipilit. Baga pagka inaantok, namamahinga kami. Basta ang goal namin
yung isang biyahe namin na to hanggang sa Matnog kami makarating, kahit na medyo pa util-util yung takbo namin. So ngayon, binabaybay namin yung kabundukang di ko alam na to. Napakadilim. Nakahay tayo ng ilaw mga ka-adventurista kasi walang ganong dumadaan. Tapos kung makikita nyo, kabilugan pa ng buwan. Ay nako, exciting. So nakapaghapunan na rin naman kami mga ka-adventurista. Minto kami kanina sa karinderya. Hindi ko napansin, lobat na pala yung battery ng GoPro. Kaya hindi ko alam kung na-record yung stopover namin kanina sa Libmanan. Ngayon, approaching na kami sa Albay. At dito kami dinaan ng mapa. Pero alam ko naman yung daan na to mga ka-adventurista. Kasi pangatlong beses na naming daan dito. At ngayon lang kami nadaan talaga na sobrang dilim. Kasi karaniwan daan namin dito mga mga alas 6, alas 7. Ngayon lang kami dinilim dito. Napakadilim pala talaga. Kasi nga wala naman poste, kalsada lang, saka ayan yung reflectorize nung kalsada, yung puti. Pero okay lang naman, sanay naman tayo sa mga ganitong kalsada. Basta pag pinara ka, huwag kang hihinto, dire-diretso lang. Kasi hindi natin alam kung ano yung pakay ng nagpapahinto sa atin. Kaya ginagawa namin, rat-rat lang kami rito. Hindi naman malubak yung daan mga adventurista, patag naman. Patag na rolling hills. Turista, day 2. Andito kami ngayon sa Erosin. Papunta na kami ng Matnog Port. So inumaga na kami kasi puro pahinga ginawa namin. Pero good thing, safe naman kami. Safe naman yung arrival namin dito sa Erosin. So konting kembot na lang, nandun na tayo sa port. Hindi naman din kasi namin pinilit na takbuhin, na mahinga din kami, kain, ganun. So papunta kami ngayon ng port para bumili ng ticket papuntang Samar. Tapos siguro pagdating ng Samar, kuha na kami ng kwarto. Tulog muna kami maghapon. Bukas na lang kami babiyahe ulit mga ka-adventurista, kasi yung tulog namin di sapat di sapat sa pagod. Tama, minamalat na ako. Yung tulog namin, tulog manok. Kung saan humahapon Tara na, let's go. Yo mga ka-adventurista, pag tatawid kayo ng Visayas, dito muna kayo pupunta sa Station 1 para bigyan kayo ng parang appointment, queuing number. Pagka nakakuha na rito, diretso na dun sa may stage, sa may window 1 dun, sa may pupuntahan natin. Teka, papunta na tayo. Tara. First time natin dito, kaya di pa natin alam kung paano gagawin. Ka-adventurista, Station 2 na. So naipasa na namin yung queuing number. Hintayin na lang tawagin. Ang tanong, anong oras kaya kami tatawagin? Dami na rin tao. Hindi yata tayo makakatawid ng maaga. Waiting muna tayo dito. Pag naman tinawag na tayo, diretso na tayo sa bayaran ng mga ticket. Paskat yung pinili namin para
Wala lang. Yan lang yung ang alam ko na ano dito, shipping line. Update ko na lang ulit kayo mga ka-adventurist. Yo mga ka-adventurista, may ticket na tayo. Montenegro Lines tayo. So naghintay tayo ng isang oras mahigit kasi 6:30 tayo dumating. Alas 8 na. Sakto alas 8 may barko na doon. Kanina kasi wala eh. Kaya naghintay tayo na matagal. So punta na tayo ron sa port. Ito yung ticket natin. Yung pamasahe doon is 675. Pagka passenger, ay pagka driver sa motor. Pagka kasama yung OBR 1,056 no? 1,056. Tapos may babayaran kayong mga terminal fee, tapos yung LGU dito. Tapos ano pa ba yung babayaran na to? Roro terminal fee. Tapos patatatakan sa Coast Guard. Tapos dire-diretso na tayo ron sa port. Sasabihin na lang natin sa guard. So paano mga ka-adventurista? Let's go. First time natin sasakay ng Roro. You are now leaving the island of Luzon. Pangako ko sa'yo, sa susunod na magkikita tayo, tatagusin ka na namin. Eto na, let's go! Woohoo! Okay. Okay, thank you sir. Kukuha lang kami sa Coast Guard. Alright, kargahan na. Sir, ito yung sa akin. Oy, nasa Roro na mga Ba't iti. dito tayo? Akala ko ba magdi-DRT lang tayo ah. Ba't nandito na tayo sa Matnog? Kaya nga eh. Ano nangyari? Nagising ako, nandito na sa barko. Medyo basket yun. Alright. Dito na lang kami pumesto sa labas. Mas presko dito eh kaysa sa loob. Ayun na yung parcel mo. Flash! Ayun, doon dapat kami mga ka-adventurista sa may Pascat. Kaso ngayon lang dumating yung barko ng Pascat. Dito kami natuloy sa may Montenegro Lines. Ano ba paano makalipat sa barko? Yeah, Visayas Adventure begins. Let's go, Montenegro Lines.